Islam. Barakallahu fiik, Ustaz. Sinisipon ko. Tahura inshallah. Dahil sa weather natin dito, parang nag-a-adjust. Kaya kanina pinilit ko na lang yung sarili ko. Alhamdulillah. So, alhamdulillah, tulad ng ating nabanggit sa khutbah kanina, na tayo ay nasa buwan ng Sha'ban at pagkatapos ng Sha'ban ay ang buwan ng Ramadan. So, nararapat na at least bilang, dahil alamin natin na hindi naman ito yung unang Ramadan natin. Ilang taon tayo ay nabiyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dinagdagan ng ating edad o di kaya ang oras dito sa mundo upang makaabot sa buwan ng Ramadan at maparami pa natin ang ating mga ibada o pagsamba sa Kanya. Babanggitin lang natin ang isa sa mga mensahe o di kaya advice ng isang imam ng Ahli Sunnati wal Jama'ah na lagi niyang binabanggit kapag papalapit na ang buwan ng Ramadan. Sinabi ni Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala sa Lataiful Ma'arif, binanggit niya ang isang shi'r o di kaya parang tula, kung sa Arabika shi'r. Kanyang sinabi, يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن ورتله مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الداني. Sinabi ni Imam Ibn Rajab rahimahullah, sa mga taong nabiyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng konting oras pa dito sa mundo, na hindi pa siya bumabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Ya dha alladhi ma kafahu dhanbu fi Rajab, sa mga tao na hindi pa naging sapat sa kanila ang paggawa ng kasalanan sa buwan ng Rajab. Buwan ng Rajab, yung buwan na dumaan sa atin. Hatta asa rabbahu fi shahri Sha'bani, at gayon din nung dumating ang buwan ng Sha'ban, buwan natin ngayon, ay ganoon pa rin, hindi niya pinalitan o di kaya hindi na naiba ang routine ng kanyang buhay, bagkos siya ay gumagawa pa rin ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gumagawa ng kasalanan at hindi humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng ating binanggit kanina, ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng tao ay nakakagawa ng kasalanan. Tayo ay laging nakakagawa ng kasalanan, ngunit ang mga mu'min, ang mga taong mananampalataya kay Allah, likas sa kanila kapag sila ay makagawa ng kasalanan ay humihingi agad sila ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila pinopondo o di kaya ini-stack yung kasalanan nila na hindi nila hinihingan ng kapatawaran kay Allah. So, ang advice ni Imam Ibn Rajab sa mga taong hindi naging sapat sa kanila ang kanilang oras sa paggagawa ng kasalanan, sa pagsuway ng kautusan ng Allah sa buwan ng Rajab at sa buwan ng Sha'ban, kanyang sinabi katotohanan, laqad adallaka shahrus sawmi ba'dahuma, papalapit na sa iyo, papapasok ka na sa shahrus sawm, sa buwan kung saan tayo ay mag-aayuno. Ito ang buwan ng Ramadan. Fala tusayyirhu aidan shahra isyani, wag mong gawin ang buwan ng Ramadan na buwan kung saan ikay gagawa na naman ng kasalanan. Kung sa mga lahat ng buwan na nagdaan, ikaw ay gumagawa lamang ng kasalanan kay Allah sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, paparating sa iyo ang Ramadan, ito ay chance para sa iyo, opportunity para sa iyo upang humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong gawin ang Ramadan na buwan kung saan magmamaksiya na naman o di kaya gagawa ka na naman ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yung mga ibang kapatiran, paminsan nakikita natin, ay sinasayang nila ang buwan ng Ramadan sa paggawa ng mga gawain na walang kabuluhan.
doon sa atin, sa Pilipinas, karamihan, kapag Ramadan, lumalabas na yung mga Ramadan Cup, basketball. Imbes nandun ka nagtatarawih sa masjid, nandun ka nagtatahajjud, yung tao, mas pinipili nila pumupunta na manood ng basketball, manood ng mga Ramadan Cup. Ito yung mga bagay ito ay mubah, walang problema dito. Ngunit sa Ramadan, ito lang yung opportunity natin upang makagawa tayo ng ibada, ay sinasayang natin. Ito ay mula sa mga paglilinlang ng syaitan. Paglilinlang sa mga ng syaitan sa mga mu'min, upang hindi nila maparami ang kanilang ibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iba, yung iba, pagkatapos naman ng Ramadan, ano yung ginagawa? May mga paligsahan, may mga contest. Yung iba, nagmamaksiyah. Pagkatapos naman ng Ramadan, ay gumagawa agad ng mga contest. May mga pangalay dun sa mga, pag sa Mindanao, may mga pangalay contest. Minsan nilalagayin pa nila sa Ramadan. Buwan ng Ramadan, dakilang buwan ng Ramadan, pero may mga tao hindi pa rin napipigilan ang kanilang sarili na gumawa ng kasalanan. Hindi nila pa rin napipigilan ang kanilang sarili sa paggawa ng kasalanan. Kaya sinabi ni Imam Ibn Rajab, huwag mo gawin ang buwan ng Ramadan na buwan na parang ibang buwan kung saan lagi kang gumagawa ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kanyang sinabi, فَإِنَّهُ شَهْرُ sinabi niya, Rattil Qur'ana wa sabbih fihi mujtahida. Ang pinakamainam na gawin mo sa Ramadan ay ang pagbabasa ng Quran. Ngayon, inshallah, may program tayo dito sa da'wah kung paano tayo parang sabihin natin bumuti ang pagbasa natin ng Quran na ayon sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta sallallahu alaihi wasallam upang maganda ang pagbigkas natin sa Quran na naayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sa pagdating ng buwan ng Ramadan ay mapapadali sa atin ang pagbasa ng Quran. Kaya ngayon pa lang insyaAllah, mapapadali sa atin. At dapat paramihin natin ang tasbih, ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paramihin natin ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang buwan ng Ramadan, ito ay buwan ng pag-alala kay Allah at buwan ng pagbabasa ng Quran. Dahil sa buwan ng Ramadan ay ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Sa buwan ng Ramadan, dyan na ibinaba ang Quran. Gayon din, nabanggit sa hadith, ang lahat ng mga libro ng mga propeta na mas nauna sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay ibinaba din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa buwan din ng Ramadan. Tulad ng Torah ni Propeta Musa sa Ramadan din. Ang Biblia o di kaya ang Injil ay ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Isa sa buwan din ng Ramadan. Ngunit hindi na nasabi kung anong araw sa buwan ng Ramadan. Gayon din ang Quran. Sa buwan ng Ramadan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sa buwan ng Ramadan ay binaba ng Allah ang Quran. Hudan linnas, upang maging gabay sa mga tao. Upang maging gabay sa mga tao. Kaya, ang pinakamainam na pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagbabasa ng Quran. So, paano na pag binasa mo pa ang Quran, o di kaya binemorize mo pa ang Quran, paano na yung kabutihan na ibibigay sa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din, ang pagtadabbur, ang pag-aalam, o di kaya ang pagtsaliksik ng kahulugan ng Quran. Kasi iba ang taong nagbabasa lamang ng Quran at ng taong nagbabasa na alam niya kung anong kahulugan ng kanyang binabasa. Kaya inshallah subhanahu wa ta'ala sa program na natin dito sa da'wah ay mabibigyan yun ng fursa yung mga kapatiran sa mga bagay na yun inshallah. At panghuli, sinabi ni Imam Ibn Rajab, upang tayo ay mamulat sa katotohanan ng ating buhay dito sa mundo. Dahil alam natin na temporary lamang tayo dito. Tayo ay dumaan lamang dito sa mundo. Tulad ng binanggit ng mga ulama na ang kamatayan ay parang pintuan. Lahat ng tao ay papasok dito o di kaya dadaan dito. Kaya nang sinabi, Kam kunta ta'arif mimman sama fi salafin. Ilan na sa mga kapatid natin, mga magulang natin, kaibigan natin, malapit sa atin, ang
alam natin, nakasama natin nag-Ramadan nung last year. May mga kapatiran tayo, may mga kaibigan tayo, may mga magulang tayo. Kasama natin sila nung nagdaang Ramadan. Min bayni ahlin, mula sa ating pamilya, mula sa ating kapitbahay, mula sa ating mga kapatid, mga kaibigan. Ngunit, nasaan na sila ngayon? Nasaan na sila ngayon? Afnahumul maut. Sila ay dinatnan na ng kamatayan. Hindi na sila nakaabot ng Ramadan tulad ng insyaallah na pagpapaabot sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Ramadan na ito. Afnahumul maut wastabqaqa ba'dahu muhayyan. Sila ay dinatnan na ng kamatay, ngunit pinili ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na makaabot sa buwan ng Ramadan. Pinili ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na makaabot sa buwan na yun, sa buwan ng Ramadan. Ang lahat ng mga taong namatay, ninanais nilang mabuhay pa muli kahit ilang segundo lamang upang madagdagan lang nila ang kanilang mga gawain. Upang sila ay makaabot sa buwan ng Ramadan. Ikaw ay pinili ng Allah na bigyan ng kaunting oras upang makaabot ng Ramadan, kaya huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin ang oportunidad na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus gawin mo ang mga nararapat mong gawin sa buwan ng Ramadan. At gayon din, pagkapasok ng buwan ng Ramadan, tayo ay mag-aayuno, dahil ito ay obligado sa atin. Ito ay obligado sa atin. Kung may mga katanungan kayo about sa Ramadan, o di kaya pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, inshallah, nandito yung mga sheikh natin, maaari natin silang tanungin patungkol dito. Inshallah, hanggang dito na lamang. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.